Go. Good day, everyone! We are the reporter of Group 4. So our topic is so about human environment system. Dili na itong mabalaan nga inyong ginabuhat is naka-apekto na di ay sa ato ang environment. So muni nga importante kaayo nga ato ang itakel ang human environment system. So ang human environment system is di-divide siya sa duha, which is ang human system. Human system are the various institutional activities human created in society. So it means nga ang human system daw pag sa biological nga meaning, it is a group of organs work together to produce and sustain life. Pero diri sa human environment system, ang human system daw ang human system daw kay kanang it is a group of people nga nagwork pud siya together para matawag kay kung wala daw ang mga tawo walay society. So ang society ginatawag siya society tungod pod sa mga tawo. So next is the environment system. Environment system are the biological, ecological, and living and non-living natural system in our planet. So it means ang environment system is moni nasa to ang mga palibot. So moto ang duha ka divide sa human environment system. So what is environment system? Human environment system are the interdisciplinary approaches which study the complex interaction among human and environment system. So it means daw ang human environment system, it is the interaction between human system and the environment system. Kung paunsa naka-affect ang mga human activities sa tuang environment system or natural system. Let's proceed now to the impact of the human environment interaction on the natural environment. So it means daw nga tungod sa mga gihimo sa mga human activities, tungod sa gihimo sa mga tawo, nay mga animals and plants nga mga nawala. Ang human activities daw kay maka-cause global warming and climate change. Ang global warming is mao ni ang init kay nga panahon nga to ang ma-experience, then ang climate change ang bago-bago nga klima, which is example init karon dinyo mo kay og landong tapos mo lang din mo init na pod mo na ang climate change. So ingon ni father daw karon ang global warming kay global emergency na daw. So pag global emergency, it means nga nanadyoy mga tao, I mean ang mga tao kay nanadyoy himuon. So in what is called feedback loop. Excuse me. Feedback loop is makita nato diri nga ang human system maka-affect sa environment system. Then ang katong ilang ang environment system pod maka-affect sa atoa. Kanang ang saang ginabuhat sa mga tawo maapektuhan ng ato ang environment, then pag maapektuhan atong environment maapektuhan pod ta ang human system, which is example kanang global warming, kanang init sa panahon. Tungod man pod na sa ato ang mga gibuhat. So for decades, Indonesian farmers have been using the traditional slash and burn technique or kaingin in converting forests and woodlands into agricultural fields. So ang kaingin daw mo ni ang mga practice or nga gihimo sa mga Indonesian, mo nilang traditional. So kaingin means kanang pagsunog sa mga kagubatan. For example, sa ato sa Philippines magpalampas ta mo na nga ato diri, din ang sa ila sa Indonesia ang kaingin mo na ilang ginasunog. However, even the policies are set in place, there are still those who abuse the system through corruption, neglect, or greed for a much larger return of profit. So, biskan daw ang sa Indonesia na anay mga policy nga or patakaran nga bawal na himuon na dayon naragihapoy mga tawo nga ilahaning ginasupak kay tungod sa ilahang mga tungod sa kanang return of profit bitaw. For example, kanang sa ato diri sa Philippines kanang magpalampas ta, so mas dako jud ang ato ang kanang gasto, then pag ma-failure to ang kanang pag mag-start na ka sa imuhang agricultural fields kay kung ma-failure di gamay ra imuhang income. So mao ning ang Indonesia nagbuhat sa kaingin practice
Kay pag sunog sa ilahang kagumatan, gamay ra ang gasto. Then ang ilahang ma-income is dako. Kay gisagud ganahan pag dako imong gasto din imong income gamay ra. So muna ang ginabuhat nila ang kana nga practice. So as we already discussed in the module on rational choice theory, this attitude could be interpreted as a form of tragedy of the commons which rationalize self-interest over the interest of many. So, diba ang rational choice theory kay kanang unsa daw imuhang cost and benefits pag magbuhat ka og desisyon. So, diri sa human environment system nasulod ang rational choice theory because katong example ato, tong naghimo sila og kaingin practice. So, ang ilang cost ato kay kanang gamay ra ang mawala sa ilaha, kanang naay mawala pero kanang gamay lang ang ilahang gasto, din ang ilang benefit dako kay dako ilahang ma-income pag mag-start na sila og unsa ilang gikuan silang agricultural field. So it rationalize self-interest over the interest of many daw, means nga ang kanang nga tawo wala ga hunahuna ay gahuna-huna siya sa iyahang kagalingon lang kung unsa ang iyahang kanang maabot sa iyahang kanang sa iyang madawat kay dako. So over the interest of many wa siya ganahuna nga iyang ginabuhat kay makaapekto siya sa daghan nga tawo. So the 2015 Southeast Asian haze which blanketed the skies of the several Southeast Asian countries. So kanin in 2015 daw ang Southeast Asian haze kay nag-cover na siya, cover ang sky. Ang haze means kana ang aso gikan sa kaingin. So the haze created by the forest fires affected not only Indonesia. So ang ilahang ang haze daw nga gikan sa kaingin practice kay dili lang sa Indonesia na dili lang Indonesia ang naapektuhan, which is ang surrounding country pod such as Singapore, Malaysia, Thailand and Philippines. So kanipod nga, so ang haze pod nga gikan sa kaingin kay naka-apekto pod ni siya sa mga cause sa kanang flight cancellation, sa atong health, sa respiratory problems and so on. So but that just an example of how human system affect environment system, or how human system and environment system interact. So let's move on. Let's proceed now to the key concept in human environment system. So the first is the sense of place. The sense of place refers to the development of meaning or association with a given location. Sense of place is an attachment to a particular environment and is defined by its history, the writing about it, and the experiences of an individual. So, maghataw example sa sense of place para mas dali niyo masabtan. Ang sense of place daw, for example, mayingon ka og lugar nga dapitan. So, ang imuhang ma-first sa imong mind nga ma-come up ana kay Jose Rizal. Kay, di ba, Jose Rizal taga dapitan man. So, muna ang sense of place. Next is the mental map. Mental map is a place refers to a mental representation of things and people of a given location. So, it means ang mental map daw, for example, ay kanabitang kumadto ka na nga lugar kay mahunahunaan nimo nga nakadto na ka na dati mo na ang kanang mental map. Example, ikaw imong best friend kay ni visit sa kana nga lugar din ang imong nahuna-unaan kay kana nga lugar dira mo una nagkaila sa imong friend. So mo na ang mental map. Now let's proceed to the kanang remaining key concept of human environment system which explained by Brian. Let's now proceed to other key concept which is primary landscape. Primary landscape is murag ka ng place bitaw, murag ka ng mauna siya ang maka-influence ato kanang muna siya ang maka-shape sa ato as a person bitaw. Primary landscape is muna siya kung asa ta nagdako. For example, ana is kanang environment bitaw nato or kanang atong balay. Matawag na siya og primary landscape kay dira man ta nagdako. Kanang ang primary landscape is mura na siya ang kanang makatabang bitaw para sa ato ang mag-growth. Murag mo na siya ang kanang
home na to siya ba kay kanang for example kay kanang naakay kanang family bitaw nimo kanang hilig kayo magsingitanay or kanang murag kwan o kanang murag magsingka-singka na bitaw di ba murag mas lain man na ang influence sa imo murag lain siya ang influence sa imo ba compare kanang sa pamilya nga kanang tarong lang kanang murag okay kanang mag-istorya sila murag kanang hinay lang kaayo ba murag lain siya ang kanang kwan murag mao na siya ang kanang maka satisfy bitaw og maka-shape sa atoa as person kay murag dira man ta nag kuan dira man ta nag-grow bitaw murag dira ta kanang nahimong kita sa kanang atong ginatawag nga primary landscape. Primary landscape is kanang asa ta nagdako nga environment or balay. So let's proceed sa duha ka kuan aning primary landscape, which is spatial distribution. From the word changes, pagbago, and how can it affect us person or people. For example, earthquake. Unsa man ang change or epekto aning earthquake sa ato di ba after aning earthquake na may kanang dili jud siya kanang posibilidad kay human aning earthquake di ba na amay kanang marag kanang mga infrastructure nga maguba, mga agriculture, murag unsa ang iyang ma-distribute to us person ba unsa iyang ma-influence. So kanang akong gi-example nga earthquake diri unsa man ang iyang ma-distribute di ba iyang ma-distribute sa ato is kanang murag ma-damage man jud ang atong balay or kanang ang ato ang mga kuan in atong balay infrastructure and agriculture murag gihimo ra na ay tapos ang kanang ang isa ka example pud ay aning spatial distribution is deforestation. Deforestation is hinimo lang nato siya human ba tapos ang epekto ani sa ato is pud siya pare murag yang epekto gyapon kay pareha ra gyapon siya sa kanang sa earthquake. Tapos parehaan kanang murag karon matingala mo ba kanang di ba ang birds sa una daghan pa man kaayo murag karon makakita mo gamay naman kayo ang birds. So isa po na siya sa kanang epekto po siya sa deforestation ba kay kanang murag sa sige-sige putlon ang kanang mga trees murag hinahinay na pud sila kawala ba. Tapos ang isa na ani kay kaning spatial process. So ang spatial process is nag-ask na siya sa question ngano og paunsa. For example, kanang balay nga ngano man ta naabot diri, paunsa man ta naabot diri. Ang spatial process is hinungdan na siya sa para ganina hinungdan sa ngano ug paunsa. Spatial process is the movement pud ay na siya sa mga objects and events and peoples. So murag nagkuan na siya bitaw murag murag ang spatial process bitaw nga paunsa ug nganong murag magkuan na siya murag mag-answer bitaw siya sa kanang murag movement bitaw siya nga ngano man ta naabot diri ngano na ata diri just because sa movement na nato people or object. Theories of Yuri Bronfenbrenner. Si Yuri Bronfenbrenner in 1917 to 2005 usa ka physical psychologist nga nagpanukala sa iyang ecological system theory. Ingon pa siya diri mo ni ang paraan kung paano sa mag-unawa o mag-develop ang usa ka tawo. Noong dekada 1960, ang pag-develop daw sa usa ka bata kadalasan makita nato ni siya sa iyang mga genes. Pero si Bronfenbrenner usa ni siya ka scholar nga gipanganak sa Russia, then nagpakita po siya og pananaw. Based sa iyahang theory, ang kapaligiran daw or ang environment sa usa ka tawo na daw ni dako nga epekto, which is ang pag-develop or ang pag-grow. Gamit po ang iyang 5 ka antas nga modelo, muna ni ang individual, macrosystem, microsystem, mesosystem o exosystem. So mag-una ta sa individual. Ang individual mo ni nag-start sa usa ka tawo. Ang individual mo ni siya ang katangian o experience nga nakaapekto sa pag-develop sa usa ka sistema. Susunod ang microsystem. Ang microsystem mapod ni siya ang pinakaduol nga environment sa usa ka tawo. So unsa-unsa man ani ang mga bilong ani. So una ang pamilya, paralan or school o imuhang mga barkada or kaibigan, friends.
Next ang exosystem. Mao pod ni siya ang elemento nga direkta nga nakaapekto sa usa ka tawo pero nagkapon siya impluwensya. Example ani ang trabaho sa imong mama or papa nga nagtrabaho sa usa ka pulisiya o sa pamahalaan. Next ang macrosystem. Ang macrosystem po siya ang pinaka-abstract or pinakamalawak na antas nga gihimo sa usa ka kultura sa ilahang paniniwala or ilahang beliefs. Mapuna siya ang pinaka-complicated nga system nga kinabibilangan sa kasarian, relihiyon, panahon, ideolohiya at katuyuan sa usa ka lipunan. Ang macrosystem mapuna siya nga nagtakda sa pamantayan nga giasahan sa usa ka lipunan. Next kay ang mesosystem. Ang mesosystem mapuna siya ang connection sa elemento sa between sa microsystem. Ang example ano niya kay interaction sa imong parents o sa imong teacher. So, kining theory ni Bronfenbrenner, nagpakita po niya siya kung paano sa mag-develop or mag-grow ang isa ka tawo, di lang tungod kay sa nakasalalay sa iyang mga genes, kung paano sa mag-interaction ang lain-laing antas sa iyang kapaligiran or sa environment. Ang matag antas ani nga naka-influensya sa matag usa, nga po niya siya mga interaction nga kanang mahalaga kung paano sa mag-develop o maka-understand sa usa ka tawo. So, additional lang di ay kay sa theory ni Urey, which is ang Bronfenbrenner Ecological Systems Theory. So, nag-start yun siya sa individual, which is kita or ang usa ka bata. Dayon sa microsystem. So, sa microsystem, nag-develop ang bata through direct interaction. Since ang family man, so ay nakabutang na diri nga family daw, siblings, peers, and so on. So, kanang direct interaction kay which is ang family man ang una gatudlo sa bata, so diha jud maguna ang development. So sunod kay mesosystem. Mesosystem kay gikan sa panimalay, transition dayon sa school, which is consistent kay kada adlaw man ang bata nga kanang taga-adlaw man ang bata ga absorb sa kanang new knowledge bitaw sa eskwelahan. So, sunod kay exosystem. So, ang exosystem na ay extended family. Ang extended family kay kanang develop sa bata sa iyang values and attitudes. So, next kay neighborhood. Maka-develop ang bata sa iyang neighborhood kay tungod maka-socialize na siya within sa iyahang society. Yung sunod ang mass media. It's either makakuha siya og good or bad na influence, example sa cellphone. So kung unsang iyahang makita, makaapekto jud to sa iyahang development. So next kay kaning work ay parents work environment. So example, if busy ang parents na hindi siya maka-attend sa meeting sa iyang anak, ang makabak din sa anak kanang maunaw na din siya nga kanang wala daw pakialam o pakaban na ang iyang parents. Pero if flexible ang trabaho, maka-attend ra ang parents sa ang meeting or laing event sa iyang anak. So last is microsystem. Kanang ga-develop ni siya through norms and policies. For example, imong norms kay kung laki ka, ikaw magtrabaho or ikaw jud mag-work para sa imong family. Then ang policy pod mag-develop ang sa katawo kay kanang nakadepende pod kung unsa ang ihatag sa mga policy. So ang next theory nga akong i-discuss karon ang theory ni Garrett Hardin, which is ang Tragedy of the Commons. Si Garrett Hardin 1915-2003. Usa na siya ka-Amerikanong ecologist nga insikat tungod sa iyang sanaysay nga Tragedy of Commons in 1968. Yason gispilahan ang sanaysay nga kung paano sa makaapekto ang sobrang pagdami sa usa ka populasyon og sa kalikasan nga ginakuan og yaman nga gibahin-bahin sa mga tawo. Gamit sad ang pananaw ni Malthus na nagsasabing
ang pagdami ng populasyon or ang pagdaghan sa usa ka population nga maoy hinungdan nganong kanang mabilis or paspas kaysa sa pagdaghan sa mga kaysa sa pagdaghan sa pagkain or pagkaon. Iyasa gi-argue diri ang kakulangan sa mga pinagukunang yaman para daw matustusan ang pagdaghan sa usa ka population. Based po sa iyang diri kung patuloy pud nga modaghan ang pagkuan sa usa ka population, diri sad mosulod na ang hidwaan sa usa ka lipanon or ang conflict niya. So ang pangunahing punto pod ni Garrett Hardin sa iyang theory, kanadang sobrang pagdami ng population, may po na siya ugat nga modaghan ang suliranin sa usa ka lipunan. Manaingon siyang pagkontrol daw o pagdako sa usa ka population, may po daw ni siyang makatabang para malutas ang mga problema. So ang tragedy of the commons nga ingon niya diri, kung ang tanan daw mo gamit sa ginakuan nga mga yaman, which ang likas na yaman nga walay limitation, pwede daw ni siya mahurot. Bisa pa daw ikabubuti ito ng lahat. So ang solusyon ani nga para daw ana siya, dapat daw magkontrol sa paggamit ng pinagukunang yaman o ang pagkontrol sa paglaki ng population. So napoy mga example diri nga unsay mga kanang pinagukunan ng yaman. So una ang likas na yaman. Mao na siya nga makita nato sa usa ka kalikasan tulad ng lupa, tubig, hangin, kagubatan at mineral at fuels or kanang mga gasolina. So, ang last important theory kay si Ernest Borges was an urban sociologist who had a stellar career in the U.S., having been the 24th president of the American Sociological Association and having co-authored the textbook Introduction of the Science of Sociology. So, si Ernest daw, iyang scope is kanang particularly in society and has an excellent career in U.S. Then na siya kanang co-author, which is si Robert E. Park. Then ilang textbook kay ang ginatawag nga Introduction of the Science of Sociology. It means nga kanang nga textbook is kanang si Ernest is part siya. He is part of that textbook. So naay model nga si naay model nga gi-develop si Ernest with this textbook co-author nga si Robert. So, ang iyang model ginatawag og concentric zone model. So, dira makita ninyo nga naay blue collar residential. Ang blue collar residential daw is mo na ang mga yano nga mga trabaho nga minimum lang ang ilahang income. Then, ang middle income residential daw kanang mga professional or mga taas na gamay nga kanang naay mga trabaho, so dako jud po ilang income compared sa blue collar. Then kanang commuter residential, it means nga ang mga worker kay need pa mag-commute para magtrabaho outside sa ilahang lugar. Criticism and limitation. The human environment system theory is criticized because of its deterministic approach in understanding social phenomena. This determinism could be seen in Hardin's work, which highlighted population as a main cause of social issues. So, deterministic is kanang ang outcome sa isa ka action is predicted na. Like for example, sige ka og labay o basura sa inyong sapa. So, maka-cause yun siya or expected nga ang outcome kay water pollution. So, muna ang kanang deterministic. So, sa side ni Hardin is naka-state dito nga overpopulation. So, ang overpopulation daw mo ni ang main cause of social issues. So, unsa man tong mga social issues? So, ang mga social issues daw such as economic, health, environment, and so on. So, sa part po sa economic nga social issues is kanang poverty. Due to overpopulation is kanang ga-increase na ang kanang
ga-increase na ang poverty tungod sa overpopulation. So moto nga mostly gasuffer sa poverty katong mga lugar nga overpopulation na. Then sa health food kay kanang limited lang ang kanang healthcare poor people, kanang limited lang ilahang access, kanang can't afford healthcare and in environmental. So we can see and feel that our environment was polluted. That is also because of overpopulation. So muna ang criticism and limitation. So kanang actually jud ang kaning theory ni Ernest og kaning criticism and limitation kay Carl yun siya sire. Pero wala din siya kay busy daw siya. So that's all our topic, which is the human environment system.